So, hello everyone! So, this is me again, Janelle's Vlog. So, for today's video is, tuturuan ko kayo kung paano ba mag-sign or paano ba mag-fill up ng Shopee Affiliate Payment Settings and Tax Information Commission Payout Tutorial. Okay, ito po ay isang tutorial na video. Okay guys. So, alam niyo naman na usong-uso ngayon yung pagiging affiliate. So, ako nga is nag-Shopee affiliate ako. So, ngayon nga ipapakita ko sa inyo kung paano ba or ano ba ang dapat gawin o ano ba ang dapat ilagay dito sa Shopee Affiliate Payment Settings and Tax Information Commission Payout. So, para makuha natin yung ating mga earnings dito sa pag-affiliate natin dito kay Shopee. So, para po ito sa mga nag-Shopee affiliate na hindi pa alam or hindi pa nakapag-payout. So, sa akin is hindi pa ako nakapag-payout kasi nga nung nakaraan is under review pa po yung sinubmit ko. So, ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ba ang tamang pag-fill up. So, ngayon is pupunta tayo kay Shopee. Ayan guys, pag nasa Shopee na po tayo is i-click nang natin itong si Me. Pagkatapos is pupunta tayo sa affiliate program. So, see all. And then ito guys, i-click natin itong si Shopee Affiliate Program. And pag nandito na tayo sa loob ni Shopee Affiliate program is hanapin lang natin, i-click lang natin itong si account. So, pagkatapos dito sa may taas, i-click lang natin itong settings. Tapos, ayan guys, i-click natin itong si payment settings. Ayan. So, sa nakikita nyo guys is yung aking payment setting is pending pa po siya. So, your submission is pending review. Kasi nga is kahapon ko lang po siya na-edit. Kasi, nung nakaraan kasi is hindi ko pa siya na-edit. Nag-research po kasi ako kung ano ba yung tamang ang pag-fill up, kung ano ba yung tamang ilagay natin dito sa loob ng payment setting. So, ayan nga guys. Sa nakakita nyo guys, yes, payment, pending review pa po yung submission ko sa payment settings. So, ayan guys, ang una nyo pong gagawin is dito sa payment settings is dito sa beneficiary info. So, ang ilalagay nyo lang dito sa account type is yung local individual. Tapos, dito po sa age is dalawa lang po yung pagpipilian, yung adult ba or minor. So, ang nilagay ko dyan, dito is yung adult. Tapos, yung payment currency po niya is yung Philippine or PHP. And then, ilagay nyo na rin lang din yung beneficiary full name at saka beneficiary phone number. So, syempre, kung yung ilalagay nyo dyan is yung full name nyo at saka yung phone number mo. Kasi nga is dito papasok yung sa name na ito or dito sa account na ito is papasok yung earnings. So, pagkatapos mong mag-fill up dyan, is dito i-next mo na siya. Pagkatapos is dito sa'yo sa bank info. So, my primary bank account dito at saka my secondary bank account. So, dito sa primary bank account is yung sinasuggest kasi ni Shopee is itong si Maribank Philippine or si Cbank. Okay, ayan guys. So, bank name niya is Maribank Philippine. Tapos, bank branch niya. Ang nilagay ko lang dito is yung main office. Tapos, yung bank address ni Maribank Philippines is nag-research lang po ako doon sa Google. Niresearch ko lang po yung main office ng Cbank or Maribank. Tapos, ayan, kinapi ko po siya. Tapos, pinaste ko po siya dito sa aking payment setting dito sa affiliate program ng Shopee.
Pagkatapos is yung bank account name. So, hihingiin nila yung full name mo ng bank account name mo. Syempre, yung ilalagay mo dito is yung name mo na nakaregister sa Cbank or Maribank account mo. Tapos, ikakopy mo lang din yung ang Cbank bank account mo at ilagay mo rin dito. So, ayan, naghihingi din sila ng proof of bank account ownership. So, syempre, yung sa akin is, nag-screenshot lang po ako ng mismong loob ng aking Cbank or Maribank account. Tapos, kinrap ko lang din siya. Tapos is, in-upload ko siya dito sa proof of bank account ownership. So, pagkatapos na dyan is, hindi po siya mag-next pag hindi mo na fill upan itong si secondary bank account. So sa akin is inilagay ko lang din dito is yung aking Maribank or Cbank account. Tapos ayan, kinapi ko lang lahat yung bank branch name, yung bank address, tapos yung bank account name, bank account number, at saka yung proof of bank account ownership. So ayan, nalagyan ko na lahat. So, click natin itong next. So, pagkatapos po dyan is dito na tayo sa bank info. So, ayan, may BIR registered. So, kung naka-registered yung pag-Shopee affiliate mo dito is pwede mong ilagay dito yung yes. Pero sa akin is ano lang yung nilagay ko. Tapos, yung beneficiary permanent address. So, ayan, yung address ko na nasa ID ko, yun yung nilagay ko. Tapos yung primary valid ID, so ang nilagay ko lang po is itong aking so ang nilagay ko lang dito is yung national ID ko. Tapos, sa may baba is ilagay mo lang din yung name of taxpayer. Syempre, yung ilalagay mo dyan na taxpayer is yung sa'yo kasi kailangan dito is yung mismong TIN number mo. Ayan, ilalagay ko na ang yung name of taxpayer at saka yung TIN number. And then, kung may DTI registration file ka, for example, na yung business mo is may DTI registration na, so pwede mo rin siyang i-upload dito yung proof ng registration mo ng DTI. So sa akin is hindi ko na siya nilagyan, at saka dito sa may baba, so yung tax registration is non-vetable. So ayan, submit na natin. Ayan. So pag na-click na po natin yan ng submit, is makalagay po dyan is submit successfully. Tsaka makalagay po dyan sa baba is under review po muna. So, wait lang natin mga after 24 hours. So, may mag-i-email din sa atin. Tapos, ayun, basahin natin. Tsaka, yun na. Shopee affiliate na tayo. Okay guys, so napakadali lang po niyang gawin guys. Napakasimple lang po niyang gawin talaga. So kailangan lang natin ng mga guide ng step by step para malaman natin yung dapat nating gawin. And guys, thank you for watching until the end this video. I hope na nakatulong ito sa inyo sa mga hindi alam kung paano ba mag-fill up dito kay Shopee affiliate program. Okay guys, thank you and God bless.